Hello, magandang araw mga kapatid, mga kapalangga, mga kaibigan at mga kamisyon. Narito, pinakita po natin sa umpisa pa lamang ang part number ng piyesa na ating pong papalitan para po sa ating mission vehicle. At ito ay tinatawag na suction control valve or SCV. So, ang suction control valve natin, ito po ay short tip. So, narito, pinapakita po natin yung socket nito at wag nyo lang pong intindihin yung aking kalyo, no? So, ito naman yung gasket at saka yung rubbers, no? So, mamaya ipakita din natin ito. Mga kaibigan, kapag tayo po nagpapalit ng suction control valve, yan po ang common problems ng 4D56 na makina. At the same time, meron pong dalawang klase na suction control valve. Merong long tip at saka short tip. So, sa atin pong unit, ito po ay short tip ang ating kinakailangan. Kaya ngayon, pupunta tayo sa mekaniko upang ayusin ito. At narito tayo ngayon, nasa shop po tayo ng Petron Car Care Center. Actually, ito ay hindi na car care center kung tawagin dahil para bang individually owned na siya, no? Pero dito mismo binubuksan at natanggal na nga yung battery natin and gumagamit ng Allen wrench yung atin pong kaibigang mekaniko at tinatanggal niya yung luma or yung part ng SCV. So ito yung SCV natin mga kaibigan. Nariyan din yung kanyang gasket. So yan po yung luma, yan yung may tama na dapat nating maayos ngayon dahil kinakailangan natin ito mapalitan. Dahil kung hindi natin mapalitan, tuluyan na hindi na aandar, hard starting po ang ating makina o yung atin pong unit. At the same time, hanggang sa hindi na tayo makatakbo. So kinakailangan habang nakakatakbo pa tayo and sa biyaya ng Panginoon nakakatakbo pa po kami, ngayon ay napalitan ito for how many months nating pag-iipon, nakabili po tayo ng piyesang ito. So ito yung bago na ating pinakita din kanina, yung short tip, at ito ang ating ipapalit dito. Kinukuha niya, tinitingnan niya yung rubber at saka yung ibang parts na dapat nga bang isabay or yung ibang part na hindi na pwedeng isama. So ito yung bagong SCV natin at i-compare natin ito. Ito yung luma na nasa kaliwa at nasa kanan naman po yung bago. So meron yung gasket, meron din po yung rubber gasket sa may loob nito. Ngayon, ang gagamitin po natin dito ay itong gasket na tinatawag na metal gasket, no? May pagka-metal po ito mga kamisyon at ilalagay po natin dito, ilalapat lang po natin and then kung ano po yung pagkalagay ng luma, yung original part, the same thing, yun din po ang ating pagkalagay dyan. So, itong ating napalit na pyesa po mga kamisyon ay original po ito. Dito po natin isasalpak ito, yan mismo. At ito'y ilalagay muli ng atin pong kaibigang mekaniko. At sa pagkalagay nito, medyo mainit din po dapat ito dahil yung rubber niya kailangan maglapat, yung gasket maglapat dahil nagpapump po kasi ito, automatic ito nagpapump sa magitan ng harness, yung sa socket niya ng electricals or electronics. So mismo ang electronic na ang nagsasend sa kanya ng power para mag-automatic pump ito kapag kailangan na mismo ng fuel pressure patungo po sa high pressure pump. So mga kamisyon, ilalagay po ng ating kaibigang mekaniko and then mamaya-maya matatapos ito, ilalagay niya na yung mga Allen bolts. So kinakailangan po natin mapalitan agad yung piyesang ito kasi kung hindi po natin mapalitan ito, magkaroon tayo ng mas malaking problema. Kaya isang paalala din po sa atin, kapag may konting sira po ang ating pong mga sasakyan, meron tayong mga maliit o konting nararamdaman dahil naalalaman at nakikilala naman natin ang ating sasakyan, ay dapat po natin mapalitan ito agad, ipasuri po natin, ipacheck po natin agad para sa ganun, kung ano ang dapat na palitan, mapalitan natin dahil maaring dadami po ang sira nito. Ayan po, nakasalpak na siya at intact na po kasama yung socket na ilagay na po. Ngayon maglalagay tayo ng battery. Ilalagay muna natin yung battery holder. Lagi nating tatandaan po na kapag tayo po ay nagtatrabaho, mahalin natin ang ating trabaho. At the same time, dapat may extra care or pag-iingat. Kailangan safety po ang lahat ng ito
Dahil kung hindi safety, tayo din po ang makakatanggap ng perwisyo or yung disadvantage. So kagaya nito, isasalpak po natin ang battery sa atin pong unit. So chinecheck po muna namin, tinutulungan ko yung mekaniko kasi mabigat yung battery. So kailangan na nakasalpak ng maigi, walang naiipit na mga wires, at ilalagay natin ito sa terminal. Pag nagtatanggal po tayo ng battery, unang-una tanggalin muna natin yung negative. Pero kapag tayo naman po ay nagsasalpak, ay una muna nating ilalagay yung positive at huli naman yung negative. It means na by order or chronological order. Then baliktad naman ang order nito kapag tayo ay magsasalpak. So ito, yung mga wire ay intact na, nilalagay din ng ating mekaniko at hinihigpitan yung mga terminal. So ngayon, magre-request siya sa atin na paandarin po natin, i-check natin yung dashboard. Papasok tayo sa loob. Unang-una, buksan po muna natin ang susian. Pagbukas po natin sa ating susian, i-check natin kung meron ba siyang error or di kaya code na check engine sa ating dashboard. And salamat sa Panginoon, wala naman pong lumalabas. Yang mga yan ay mawawala din po yan kapag naandar na. So pinaandar ko na po itong unit natin, and then mamaya pagkatapos niyang i-check yung dito sa loob, tinitingnan niya po kung naglilik ba, tama ba yung pagkahigpit. Sinecheck niya kung maayos ba, wala bang lumalabas na pressure ng fuel. Kasi dapat wala pong lumalabas na pressure ng fuel. Kapag wala, okay yung pagkakabit, intact po. Kapag meron, kailangan ulitin at ayusin po ito. It means na hindi maayos yung pagkalagay at pagkasalpak ng atin pong piyesa. So tinitingnan niya muna ng maigi. Ngayon ako naman po, titingnan ko din dito. Ayan po, yan na po yung suction control valve, and salamat sa Panginoon, mabilis lang po ito nasalpak. And then yung atin naman pong mekaniko, siya naman yung mag-check sa ating revolution. Supposedly, kapag kasira po ang ating SCV, hindi siya makakaabot ng 3,000 RPM. So ang diesel kasi, kinakailangan makakaabot siya ng 3,000 to 4,000 depende sa unit, and yung unit natin I think makakaabot siya ng 3,500. So chinecheck niya, nire-rev niya, at umabot naman ito sa 3,000 to 3,500 na RPM. Hindi niya lang pinapaabot agad ng 3,500. Importante na naka 3,000. Kaya ngayon naman sa oras na ito, ang gagawin po natin, i-road test po natin ang ating pong unit. Itatakbo natin ng medyo malayo-layo, pero yung tama lang naman, para at least po makita po natin kung meron pa ba yung reklamo nating sira or wala na, at kung meron bang dapat i-modify, i-test or i-recheck para po masigurado po tayo. Kaya nga po sa atin pong unit or sa atin pong mission vehicle, mga kamisyon, mga kaibigan, kinakailangan po nating ingatan ito kasi tayo po ay steward lamang sa blessings ng Panginoon. Ako po, kaming lahat ay tumatanggap lamang sa blessings ng Panginoon, at dahil po yan sa biyaya ng Panginoon na nakakatanggap tayo ng blessings mula sa Kanya. Kaya kung ano po yung binibigay ng Panginoon, ingatan po natin at mahalin po natin. Kaya nga po, kahit naman may mga konting gastos, pero naniniwala po tayo na i-provide ng Panginoon yung pangangailangan, sapagkat alam naman ng Diyos na ito po'y ginagamit natin para po sa ating trabaho, yung ating pagmimisyon, paghahayo, pagsisiwalat ng magandang balita, ang kabutihan ng Panginoon para sa kaligtasan ng lahat. Kaya ngayon, masaya kami dahil nakuha po namin yung resulta na gusto namin. I-recheck po muli ng ating mekaniko, at ako naman ay bababa dahil ako talaga personally, kapag ako ay nagpapaayos ng sasakyan, gusto ko po talaga ay assured ako sa ginagawa sa sasakyan. Kaya samahan niyo po kami muli sa sunod na videos. God bless mga kamisyon. Thank you!